Ngayon naman po ay pag-aaralan natin ang Kabanata 4, ang Mesiyas, at Kabanata 5, Resurreksyon. Kabanata 4, ang Mesiyas. Pagliligtas sa pamamagitan ng krus. Si Jesus ay dumating bilang Mesiyas upang itatag ang kaharian ng langit sa lupa. Sa pagkapako ni Jesus sa krus, naging perpekto ba ang mga mananampalataya kay Jesus at naitayo ba nila ang kaharian ng langit sa lupa? Walang sinuman ang nabuhay na hindi mapaghihiwalay sa pakikipag-isa sa Diyos. Walang kahit isang mananampalataya na di kailangan ang pagtubos o ang buhay panalangin at debosyon. Ang mga Kristiyanong magulang ay patuloy na isinasalin ang kasalanang orihinal sa kanilang mga anak. Itinuturo nito na hindi ganap na naipanumbalik ng krus ang ating orihinal na kalikasan. Limitasyon ng pagliligtas sa krus at ang pangalawang pagdating ni Jesus. Dinala ng mga tao si Jesus sa krus. Tinanggap ng katawan ni Jesus ang pag-atake ni Satanas at siya ay namatay. Dahil dito, hindi nakamit ng mga tao ang kaligtasang pisikal. Subalit na itatag ni Jesus ang pundasyon para sa kanyang muling pagkabuhay sa pamamagitan ng pagkamatay niya sa krus. Bunga nito, ang lahat ng sumasampalataya simula ng kanyang muling pagkabuhay ay tumanggap ng kaligtasang espiritual. Upang tapusin ang gawain ng espiritual at pisikal na pagliligtas, si Jesus ay kailangang bumalik sa lupa. Ang pagkamatay ni Jesus sa krus. Ang pagkamatay ba ni Jesus sa krus ang pinakanais na kalooban ng Diyos? Sa pagsuri sa mga salita at gawa ng mga disipulo, ayon sa pagkakasulat sa Biblia, hinggil sa pagkamatay ni Jesus, lahat sila ay nalungkot at namuhi. Sa pagsuri sa pananaw ng probidensya ng Diyos, tinawag niya ang piniling lahing Israel at inihanda sila para tanggapin ang Mesiyas. Ang mga salita at gawa mismo ni Jesus ay para hikayatin ang mga tao na maniwalang siya ang Mesiyas. Sa mga nabanggit na ito, mahihinuhan natin na ang kamatayan ni Jesus sa krus ay masaklap na bunga ng kamangmangan at kawalang paniniwala ng mga tao ng kanyang panahon at hindi dahil itinakda ng Diyos. Ang ikalawang pagdating ni Elias at si Juan Bautista. Ang mga Hudyo noong panahon ni Jesus ay naghihintay kay Elias sapagkat ipinangako ng Diyos sa pamamagitan ni Propeta Malakias na babalik si Elias bago dumating ang Mesiyas. Pinatutuhanan ni Jesus na ang pinangakong pagbalik ni Elias ay natupad na kay Juan Bautista. Ang kawalang tiwala ni Juan Bautista. Marami sa mga lider ng mga Hudyo at mga tao ang may pinakamataas na paggalang kay Juan Bautista. Inakala pa ng ilan na siya ang Mesiyas. Ngunit dahil sa kamangmangan niya sa probidensya ng Diyos, itinanggi ni Juan Bautista na siya si Elias at ito ang pangunahing dahilan kung bakit tinanggihan ng mga tao si Jesus. Dito ay mauunawaan natin na ang pangunahing dahilan kung bakit kailangang mamatay si Jesus sa krus ay ang pagkakamali ni Juan Bautista. Kabanata 5, Resurreksyon. Ang ibig sabihin ng resurreksyon ay muling pagkabuhay. Ang muling pagkabuhay, nagpapahiwatig na tayo ay namatay. Dito, ang kamatayan ay nangunguhulugan ng kamatayan dahil sa pagkakasala. Ang kamatayang dala ng pagkakasala. Hindi man nangyari ang pagkakasala, nilikha ng Diyos ang pisikal na katawan ng tao na tatanda at babalik sa abo. Ang kaluluwa lamang ang papasok sa daigdig ng espiritu at mamumuhay doon ng walang hanggan. Sa makatwid, ang kamatayang dala ng pagkakasala ay hindi nangangahulugan ng pagkitil sa pisikal na buhay, kundi ng pagkasadlak niya sa pagkahari ni Satanas dahil sa pagkain ng prutas. Ang kahulugan ng resurreksyon. Ang resurreksyon ay magbibigay kahulugan bilang proseso ng pagpapanumbalik mula sa kamatayang dulot ng pagkakasala patungo sa buhay, mula sa dominyon ni Satanas tungo sa direktang paghahari ng Diyos sa pamamagitan ng probidensya ng restorasyon.